Narito ngayon ang unang grupo. Ang grupo na atasan na ihayag ang mga pumapaloob sa kwentong ang kwintas. Kabilang narito ang mga karakter, problema, solusyon at aral na pumapaloob at bumubuo sa kwento. Ngunit bago natin simulan ang pagkilatis, ay nais ko munang magpakilala. Ako nga pala si Svetlana Jade La Cruz, ang tumatayong pinuno ng pangkat una. At ito, ang pagkilatis sa kwentong ang kwintas. Ang pamagat na ang kwintas ay tumutukoy sa isang mahalagang bagay sa kwento. Isang kwintas na hiram ng pangunahing tauhan. Ang kwintas ay nagsisimbolo ng kayamanan, kagandahan at pagnanais. Ang teoryang pampanitikan na makikita sa kwentong ang kwintas ay realismo. Dahil sa teoryang realismo, ipinapakita ang katotohanan ng buhay kasama ang suliranin at sakripisyo ng mga karaniwang tao. Sa ang kwintas, inilalarawan ang kalagayan ng mag-asawang Loisel, ang kanilang simpleng pamumuhay, ang desperasyong nararamdaman ni Matilde sa pagkawala ng kwintas at ang paghirap ng kanilang buhay pagkatapos nilang magpasan ng mabigat na utang. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa ideal na kaligayahan, kundi ipinapakita ang matinding epekto ng materialismo at maling pagpapahalaga sa mga bagay. Ang tagpuang nabanggit sa kwento ay ang bahay ni G. Loisel at Ginang Loisel, ang sayawan sa palasyo at ang bahay ni Madame Forrester. Sa bahay ni G. Loisel at Ginang Loisel Matilde, dito siya madalas naglalagi at gumagawa ng gawaing pambahay. Dito din niya parating naiisip ang pagkahabag sa kanyang sarili dahil sa uri ng buhay na meron siya. Sa palasyo ginanap ang kasiyahan na dinaluhan ng mga mag-asawa kung saan lubos na naging maganda at kapansin-pansin ang kanyang kagandahan dahil sa suot na bestida at ang kwintas. Sa bahay ni Madame Forrester din nanghiram ng kwintas si Matilde para maisuot sa kasiyahan. Tauhan, Matilde. Si Matilde ay isang babaeng nagtataglay ng kagandahan at sadyang kahali-halina. Ngunit sa kasawiang palad, siya ay isinilang lamang sa isang kapuspalit ng angkat. G. Loisel ay isang asawa ni Matilde Loisel. Siya ang isang maliit na opisyal ng gobyerno at masaya siyang nakatira kasama ang kanyang asawa at mahal niya si Matilde at sinusuportahan niya ang kanyang mga pangarap. Ginang Ramponeo ang nag-anyaya na imbitahin ni G. Loisel at Ginang Loisel na dumalo sa isang kasiyahan. Madame Forrester, siya ang mayamang kaibigan na nagpahiram ng kwintas kay Matilde, na nagpahiram sa kanya ng alahas upang maisuot siya sa kasiyahan. Ang simula ng kwento ng Ang Kwintas ay kung paano mailalarawan ang pagiging makasarili ni Matilde na walang ibang hinahangad kundi ang mga bagay na kanyang ninanais. Palagi niyang iniisip kung paano siya magkakaroon ng mga makikintab na mga alahas at mamahaling damit. Siya ang babaeng hindi marunong makontento sa kung anong meron sa buhay. Ang hindi niya pagkontento sa mga bagay na meron siya ay ang dahilan kung bakit niya nawala ang kwintas na hiniram niya sa kanyang kaibigan at naging dahilan upang magtrabaho sila sa loob ng 10 taon upang maibalik ang kwintas na nawala. Ang pangarap na magkaroon ng kwintas ay nagbibigay sa kanya ng isang sandali ng pag-asa at pagiging masaya. Nang may isuot niya ang kwintas, nararamdaman niya ang pagiging maganda at kaakit-akit. Ang sandaling ito ay nagbibigay sa kanya ng pakaramdam na siya ay bahagi ng isang mas mataas na klase ng lipunan. Ang pangunahing suliranin sa kwintas ay ang pagwala ng hiniram ng kwintas ni Matilde. Isang magharang alahas na akala niya ay tunay na mahalaga. Dahil dito, napilitan silang mag-asawa na magbayad ng malaking halaga upang mapalitan ang kwintas. Sarili laban sa sarili.
Si Matilde ay nakikipaglaban sa kanyang pagiging madaling maniwala sa mga bagay na masyadong maganda. Kailangan niyang matuto na maging maingat sa kanyang mga pagbili at sa kanyang mga desisyon. Ang kasukdulan sa kwentong Ang Kwintas ay ang bahagi kung saan si Matilde Loisel at ang kanyang asawa ay natuklasang nawawala ang hiniram nilang kwintas mula kay Madame Forestier. Dito nagsisimula ang kanilang matinding paghihirap kung saan kailangan nilang magsakripisyo ng maraming taon upang mabayaran ng napakamahal na kwintas na ipinalit nila. Hindi nila alam na ang orihinal na kwintas ay peke lamang. Mailalarawan sa wakas ng ang kwintas ay kung paano nila pinaghirapan ang pagtratrabaho upang maibalik ang kwintas na naiwala ni Matilde. Nagsisi si Matilde dahil sa hindi pagkontento sa kung anong meron sila. Ngunit kahit ganun si Matilde at tinanggap na ang buhay na meron sila at natutunan na siya sa mga bagay na dapat niyang matutunan, kagaya ng pagkontento sa mga bagay na mayroon. Muli mang nalaman ni Matilde ang katotohanan, ay nagawa niya ito ng kalutasan. Si Matilde ay natuto sa kanyang pagkakamali at agad niya napagtanto ang paghihirap ng kanyang asawa upang mabigay lamang ang kanyang mga kagustuhan. Nang siya ay naghirap na rin at kinakailangan magtrabaho ng 10 taon upang mapalitan ang kwintas. Sa ganitong paraan ay kanya nasolusyonan ang problema. Ang buod ng Ang Kwintas ay isang babaeng hindi masaya sa kanyang buhay dahil gusto niyang maging mayaman at marangya. Isang araw, inimbitahan siya at ang kanyang asawa sa isang engranding kasiyahan. Dahil nais niyang magmukhang kaakit-akit, humiram siya ng isang napakagandang kwintas mula sa kanyang kaibigang si Madame Forestier. Matapos ang kasiyahan, natuklasan ni Matilde na nawawala ang kwintas. Sa takot na mapahiya, nangutang ang mag-asawa at bumili ng kaparehang kwintas upang palitan ang nawala. Dahil dito, nagsimula ang kanilang buhay ng matinding paghihirap at pagtitipid upang mabayaran ang utang sa loob ng maraming taon. Pagkaraan ng 10 taon, nang matagumpayan nilang mabayaran ang lahat ng utang, nalaman ni Matilde mula kay Madame Forestier na ang orihinal na kwintas ay isang peke lamang at hindi mahalaga. Sa huli, ang kwento ay nagpapakita ng isang aral tungkol sa pagiging kontento sa kung anuman ang meron ka at sa pag-iwas sa paghahangad ng mga bagay na hindi mo kayang makuha. Ang kwento ay nagpapakita rin ng mga panganib sa pagiging masyadong mapangarapin at ng pagiging sakim sa mga material na bagay.